Shout out po mga subscriber ng Chris in TV at sa lahat po ng mga followers sa ating Facebook page na kung minsan madalas po hindi natin nagagamit ang ating Facebook dahil sa po busy po tayo sa ating trabaho, kaya madalang naman po tayo makapag-post ng video at makapag-upload sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Shout out po sa lahat ng mga DDS, especially po sa ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Ma'am, nasa atin ang beat. Dahil sa wala silang totoo, tunay na ebidensya laban sa inyo, madam. Laban sa inyo, mga pamilya Duterte. Puro haka-haka at gawa-gawa ng mga ebidensya ang nahahanap nila laban sa iyo, madam. Kahit saan tumingin, saan bumaling ang ating mga liig, madam, mabangko man, budget of finance man, masaan mang dako sa ngayon sa ating gobyerno, wala po silang nakukuha na totoo at tunay na ebidensya laban sa iyo para ipitin ka ng gusto. Ito'y sadya talagang pamulitika. Halata naman ang kailang ginagawa. Halata naman. Kayo pong anti-Duterte. Magsabi kayo ng totoo. Huwag kayong gumawa ng haka-haka laban sa kapwa nyo. Nawala naman. Patunay na talaga si Inday Sara ay gumawa ng korupsyon sa ating bansa. Dahil sa pagpamumuno lang po ni Tatay Digong Duterte, galit na po siya sa magnanakaw. Galit na siya sa mga taong nanamantala sa kapwa Pilipino. Isang dugo lang po ang mga Duterte. Ayaw gumawa ng paglabag sa ating kapwa, paglabag sa batas. Si Tatay Digong mas binubuti pa niyang makulong siya kaysa magdusa ang sambayan ng Pilipino. Pero itong Reming Marcos, hindi bali magdusa ang Pilipino. Basta busog lang ang kailang pitaka. Basta magawa lang nila ang malita-malitang pera na hindi naman pera nila, pera ng mga sambayan ng Pilipino, pera ng mga taong manggagawa na hirap na sa buhay, hikaos na sa buhay, pero ginawa pa rin nila na lukuhin ang mga Pilipino naghihirap sa buhay. Imbis na tulungan, tabangan, aron makaahon sa kahirapan, mas lalong nilubog ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, ang strategy naman nila, ginawa nilang ayuda. Alam nyo ba sa ginawa niyong ayuda? Mas lalo
pinababa at binaon nyo ang inyong sarili sa mga kasalanan. Mas lalong bumaba ang tingin sa mga tao sa inyo. Dahil ang nakatanggap po ng mga ayuda, ilan lang. Ilang Pilipino lang. Okay po sana kung lahat ng Pilipino mula sa mababa hanggang sa mataas ay nakatanggap ng ayuda. Ang problema, halos lang po kilala ng gobyerno, halos kilala po ng barangay, halos kakilala lang po ng mga politiko ang nabibigyan. Dikit, yung madikit lang sa nakaupo sa lipunan. Mas lalo niyong nilagay sa alangan ang bansang Pilipinas. No? Mas lalo niyong nilubog sa kahirapan. Pero alam ko na ang strategy niyo kung bakit niyo ginawa yan. Alam ko na. Alam ko na ang ginawa, bakit ginawa niya yan. Para may dahilan kayo na ang mga nawalang pera ay ginamit niya sa pamimigay ng mga ayuda. At itotal nyo ang kabuuan kung magkano ang nawalang pera sa bansa, yun din ang ilalagay nyo total. Galing na strategy nyo mga BBM. Galing talaga. Pero hindi pa rin kayo makaligtas sa sambayan ng Pilipino. Dahil yung mga mismong nagbibigay at ang binibigyan nyo ng ayuda, yun din ang maging witness sa banang araw. Kapag nagtalo-talo na, kapag dumating ang araw, nagtalo-talo na yung mga binibigyan ng ayuda, yun din ang magsumbong laban sa inyo. Pero ito ang pinakamasaklap. Kung totoo lang yung itong mga sinasabi sa napanood natin sa mga social media, na yung mga gumagawa ng impeachment laban kay Sara ay mayroong ano? Sabi mayroong monthly donation. Monthly. May monthly binibigay ang mga BBM para ipatuloy ang impeachment. Di ba karapatan nyo na maghanap ng ebidensya laban kay Sara? Bakit kayo manghingi kay Sara ng ebidensya? Oh my God! Number one, kanang ginagawa nyo testigo. Malaking kasalanan sa banyan. Malaking kasalanan sa gobyerno. Pangalawa, yung mga naglalakad ng mga kumukuha ng mga ebidensya, si Tililing, lumabag sa gobyerno. Yung pagkukulitan niya nung panahon ni Gloria Arroyo. Saan ang katinuan yung ginakuha niyo mga testigo? Mga ginawa niyong galamay? Saan niyo kinukuha yan? Diyan palang laglag na kayo sa taong bayan. Dapat ang kinukuha niyo ng mga tao, no? Yung walang bad, yung walang history sa buhay, yung namumuhay ng normal, yung walang record sa pangurakot. Jok-jok, bokyo, ano yun? Jok-jok. Kaya si Jok-jok, panahon ni Madam Gloria, di ba nakasuhan ng ano yan? Yung fertilizer ba yan?
Antivirus. Di ba sa PhilHealth yan? May inaharap yan sa PhilHealth ng problema. Ano ba naman yan? Ano kinukuha niyo mga alanganin eh? Wala kayong makukuha na ibang maibabato sa ating mahal na presidente, mahal na vice president ni Sara. Dahil wala naman talaga eh. Wala kayong makukuha talaga eh. Dahil nagtatrabaho lang ito ng normal eh. Kasi kung mayroong niyang tinatakutan at kung mayroong kasalanan niyan, hindi yan maharap sa sambayan ng Pilipino. Hindi yan maharap sa mga tao. Katulad ni Marcos. Ultimo, ayun, hindi na nga malaman kung saan si Marcos na yun. Baka yung mga nakikita na sila sa video eh. Mga edited na lang yan eh, mga edited. Mga sinaunang picture. Binaktarang ng bago, no? Ay, nako. Yan ang problema sa atin. Kapag hindi mo kakampi, kalaban mo. Pero pag kakampi mo, kahit gumawa ng mali, kahit mangurapsyon pa, kahit ubusin pa ang pera ng bayan, kakampi mo. Pero kapag hindi mo kalyado, kalaban mo. May mga tao na hindi talaga kayang tuksuin sa pera. May mga tao na hindi mabulag sa pera. Kaya yun ang ayaw nyo. No? Kaya, kakasuhan nyo. Huwag nyo nang ilihis yung problema nyo sa pera ng malita na pera. Nililihis nyo kay Sara yung problema. Eh. Sa inyo pa lang, ang laki na ng problema nyo. Eh. Nililihis nyo, pinipilit nyo ililihis para manahimik ang mga tao dahil mawala si Sara ma-impeach. E paano niya ma-impeach? Wala nga tunay na ebidensya. At pangalawa, hindi po gusto ng sambayan ng Pilipino na mawala ang mga Duterte sa politika. Dahil sila na mismo ang nagpapatunay. At sambayan na mismo nagpapatunay na ang mga Duterte ang kailangan ng Pilipinas. Dahil sila lang yung may panindigan, may tapang, at may salita. Na kapag bumitaw ng salita, tapos na. Hindi tulad itong rehimeng Marcos. Masulsulan, wala na. Natangay na sa agos ng mga nakapaligid sa kanya na may planong mangurap sa lipunan sa pera ng bayan. Tapos tayo dyan. Hindi, Sara, mahal na Vice President. 10 ng ating mga mahal na senador at mahal na congressman na nagmamahal sa mga didis. Hawak nyo na ang bit. Away, ang mga Duterte. Mabuhay ang Pilipinas. God bless.